Mga karos, good morning po. Good morning. Araw ng Lunes ngayon. Yan, toolbox tayo or meeting. Ay, good morning. Ay, batiin nyo, birthday boy, oh. Kay Sandy, happy birthday, ha. Ano meron mamaya? Tara, tapos na po yung toolbox natin. So, gamit natin ngayon yung iPhone na camera natin. Bali, pagpapahingayin muna natin tong si GoPro para kahit paano. Yan, ano po siya. May day off din. Start na tayo. Okay mga karos, start na tayo. Bali, check din natin kasi parang may kulang yata sa tropa. May absent yata tayong 2 tao. Yung unang pupuntahan natin dito sa phase 3. Tara. Okay mga karos, nandito na tayo sa phase 3. Mapapansin nyo kapag yung iPhone yung camera natin, medyo iba yung ano niya, iba yung mga features niya. So kakaiba po yung quality ng video kaysa dun sa GoPro. So ito, naka-iPhone po tayo. So may buhangin pa rin tayo rito. Yan, good morning nga po pala kay Kuya Sandy, kay ating birthday boy. Yan na. Okay, ano na yung mga pinagagawa natin dito. So, ang mga pinagagawa natin dito, bali, preparasyon. Ano na po kami rito eh. Sa steel deck, doon sa back extension, tapos dito naman sa harapan, tiling at saka yung roofing installation, bali, roofing process. Dito, pinatanggal ko na yung canopy. Yan. Pinatanggal na natin yan. Mga wala na ng purpose yan. Dito tayo maglalagay ng ating roofing framing para sa roofing process gamit yung mga tubulars. Tapos, magkakaroon tayo ng metal framing dito para naman sa ceiling. So, makokobera na siya. Ang purpose niya kung bakit namin tinatanggal. Masyadong pantay yung medya agwa. Tapos, yung bubong naman natin nakaslope. So, nakaslope siya rito. Kaya makaka-apekto yan sa gawa natin. Yes, kaya Sandy naglalatag siya na scaffolding. Bali, binabaklas na. After niyang matanggal yan, baklas na. Ang hindi nga pala nakapasok ngayong araw si Kuya Richard. Dapat kapartner niya si Kuya Sandy. So, ito po sana ay ma-installan na po ng tiles yung harapan ng mga poste. Kaya Sandy, daan ako ha. Sige. Dito naman po sa likod, preparasyon para sa slab natin. So, steel decking po tayo. Yung mga bakal na nagamit namin doon sa kabila, halos pareha lang naman po ng sukat. Yun ang maganda kapag yung project mo nasa isang phase lang. Kumbaga, pwede tayo maghiraman ng gamit. So, ito preparasyon pa lang. Tapos, ang gagawin po namin dito na pamorma, ito pong ating scaffolding. Yan ang gagamitin po natin. So, ito na yung ating mga steel deck. Yung flat deck po yung gagamitin natin dito. So, apat na, 1.5 by, 1.5 yung thickness niya. By 190 cm. Tapos, ang effectivity niya, yung bend, is 46 cm or 18 inches. Kami na nagawa ni Kuya Sandy rito. Pasok nga ako dito. Yan, bali, pinasinsil na rin po natin yan. So, may sinsil na. Tapos lumabas na yung mga bakal. Kapag naglagay tayo ng floor matting dito, nakahook po yan dun sa tie beam na ginawa natin. Dun sa biga. Sa biga. Tapos pagdating naman po dito, yan, naka-splice naman po siya dito sa mga bakal nitong existing unit. So kapag natapos yung buhos, dahil na may sinsil siya, para siya nakapatong, di ba? Dagdag suporta, dagdag tibay yan. Si Kuya Sandy muna dito kasi preparasyon niya. Para sa mga susunod na gagawa, bali malinis na rito. Yung mga kailangan unahin tanggalin, tinanggal na. Kuya, saan tayo mamaya? Magiinuman ba tayo? Wala po kasi, magagawa ng sa Jojo eh. Walang pesto. So, buhangin natin para sa plastering na lang to. Dito may plastering na. Yung cladding, yung poste. Tapos sa likod, buhos at saka plastering.
Ito muna yung update natin dito. Tayo sa kabila. Hindi ko nabati si client. Good morning pala kila Ma'am Myra Mando po doon. At dito naman kay Sir Joshua. Yan, good morning. Nasa phase 3 pa rin tayo. Yung dami ng buhangin na nakikita natin dito. Enough na to hanggang sa matapos po itong project natin. Dito sa unit na to, tsaka doon sa kabila. Ito na, dagdagan yung panambak natin dito. So, itong panambak na to, schedule natin for hakot na lang. Di bali, ano na lang po to, mga bato na. Wala tayong tubig. Tubig. Nasabi ko na nakaraan kung bakit medyo nagiging mabagal yung trabaho namin dito. Talagang nag-ano kami. Nag-a-adjust kami sa tubig. Good news, yung tiles nga pala baka nandun na sa tile center. Pipick upin na lang natin. Okay, bati tayo. Rusty, good morning. Good morning. Kay Doming, good morning po. Yan ang inaasikaso nila rito. Palitada. Ayan, nabuksan na nga po pala yung TNB. Yan, nabuksan na. At yan ang inaasikaso ni Kuya Doming at ni Rusty. Bali na nakaraan, ito yung mga tinibag ni Rusty. Tapos doon natin ilalagay yung kitchen counter. Bali yan na po yan pa L-type. Kakaroon ng bar counter dito. Bali si client ata baka bibisita bukas para mabigay sa atin yung appliances niya na gagamitin po dyan. Ito nga po pala sa taas sana, may mag-install na po sana ng tiles. Kaso nga lang si Kuya Richard po ay hindi nakapasok ngayon. Yan, pa-install na po natin ng tiles to. Tapos mapapansin niya lang, yung dati niyang concrete topping, tinatanggal po namin. So sa mga bagong renovation namin dito sa mga bahay, pinatatanggal talaga natin lahat ng concrete topping. Yan, pinalalabas natin, tapos ito, naglulubog tayo. Yan, papalinis natin to blower para walang alikabok. Okay, slab natin. Yan, bali last priority naman po to. Yan, marami tayong gagawin dyan. Yan, gutter niya. Tapos itong mga materyales na to, para dito. Hindi pa tapos. Madagdagan na nga pala namin yung steps nito. Yan. Ras, mag-delivery tayo. Maraming bakal. Saan kaya maganda? Sa bubong, bukas, mag-ano na kayo ni Papa mo. Ni Adonis. Dito, dalawa. Dito po? Oo, kabilaan. Dito na lang po, sir. Dito na lang. Opo. Sige. Ayan na. Gagawa na lang ng paraan. So sila naman po kasi ang naiiwan dito, kaya tinatanong din natin sa kanila. Medyo madami yan. Okay? Yan lang po muna yung update natin dito. Tara. Nandito naman tayo sa Phase 5. Yan. Phase 5, Lumina Homes. Good morning kay Ma'am Krishna rito. Yan yung project natin dati. Kay Sir Jason. Hindi muna ako nagpapahakot at nagpapalinis ng panambak dito. Baka meron pa tayong ibang makakalat na pwedeng halukutin sa hakot panambak. Si Kuya Rigor ang nandito po nagtatrabaho. Kuya Rigor, good morning po. Good morning. Ay, ang ganda ng pinto, oh. Oh, di ba? Siya nga pala mga karos, magtataka kayo. May bago tayong design na pinto. So, kadalasan kasi, pag sila client, namimili, yun talaga yung ilalagay natin. Pero dito kasi, sabi ni client, ako na daw bahala. So, syempre ako bahala. Binigyan ko siya ng magandang pintuan. So, ito yung pinto. Ang pinapipintura po ni Kuya Rigor dun sa may design, yan dito sa parang mahabang stick na yan, tapos dun sa may mga square dun sa panel, ano po siya, tinting color, all base tinting color. So pag natuyo lang to Kuya Rigor, ano na tayo, ang tawag dito? Sealer pa ulit. Sealer uli. Oh, sealer uli. Hindi natutuyo yun. Oo, hindi nga basta-basta matutuyo. Pag sinealer yan. Doon na.
So medyo parang mabuting-ting lang siya. Ano po yung gamit nating pinampipintura? Tinting color black to, boss. Yung hawak niyo po. Pencil brush. Yan, pencil brush. Ang pencil brush, ito po yun. Sa mga pintor, hindi lang basta roller o yung ordinaryong paintbrush ang makikita nyo. Pag nakakita kayo ng merong ganito, yan, ano po yan talaga. Marunong na pintor. Ganda ng pinto natin ah. Ano pa lang yan kuya, no? Sanding sealer, no? Sanding sealer pa lang. Si sealer pa rin dalawa eh. Oo. 4 na sealer ito eh. Bago siya top coat. Ayos. So ito mga karo, sa pintuan naman, kapag may budget, kasi yung molded door sa solid door, parang 1.5 or less than 2,000 or 2,000 lang ang diferensya. Mag solid door na kayo. Yan, mag solid door na. Tapos, pagdating naman sa pintura, dahil solid door siya, wag na yung bastang QDE lang. Mas maganda i-varnish nyo na. Duko. Yan. Duko, pwede. Yan, duko. Pwede rin ang duko. Ang ganda. Kaya mas sa mga solid door. Hindi pwede na. Hindi ko pwedeng tipirin eh. Kaya nga eh. Pero kita mo naman pagka natapos. Yan, wow. Hindi natin makukuha talaga yung design ng PVC. Yan ang PVC. Pero sabi ko sa pintor, yung medyo nakahalintulad. Diba? Sakto-sakto pag nailagay yan sa taas. Yan, maganda yan. Ganda ng pinto natin. Okay, ito po muna yung update dito. Yung kamong, ano pala kuya, yung amba. Amba. Isusunod mo na. Pagkataas nito. Ayun na. Ito kasi matagal itong ano eh. Pero sulit naman, no, kuya, no? Natapos naman, di ba? Ganda talaga. Ganda. Ano to? Solid. Yeah. Yayamanin. No, yayamanin. After natin manggaling dito sa Lumina Homes Phase 5, sa Phase 6 naman tayo pupunta. Doon nagtatrabaho si Louie. Si Kuya Dindo rin pala, wala kayong umaga. Pero baka mamayang hapon, baka daw makapasok po siya. Yan, kapag ganyan yung weather, masarap mag-e-bike. Pag naka-e-bike kasi tayo, magbibigay lang naman tayo ng update, tapos bibili lang naman tayo ng maliliit na materyales na kaya nating dalhin gamit to. Pwede na yung e-bike para medyo makatipid-tipid naman tayo sa gasolina. Oh, sarap ng hangin. Ang lamig. Let's go! Tara! Good morning nga po pala sa mga client namin dito sa Phase 6. Yan, nandito na tayo. May mga konting kalat pa pero last priority na lang po namin. Yung mga ilaw dito, naipakabit na po natin. Ito yung mga ginamit natin na ilaw. Yan na. Medyo malinis na. Retouching na lang. So ito, lalagyan namin ng polycarbonate roofing. Yan, papipinturahan ko po muna. Yan, hindi pa po siya masyadong tapos. Yan, may polycarbonate na po dito. Tapos meron pa tayong isang ilaw na ikakabit doon. Pero kapag natapos na lang po, para safe na yung ilaw. Dito nagtatrabaho si Louie. Yan, bali masilyado na po siya. Exhaust. Yan. Kabit na rin yung range. Technogas. Yan, bali... lakas oh. Wow. Si client po yung bumili nito from Abenson. Technogas din po yung cooktop niya. Sana sa makukuha lang po nila client na uupa rito. Sana po ingatan nila tong mga gamit na to. Ganda. Okay.
No? Ito nga po pala, para hindi siya masyadong boardingan, maglalagay kami ng wall accent dito banda. Kasi parang ang laki-laki ng kulang nito eh. Kadalasan po kasi dyan po natin nilalagay yung sofa or yung TV console. Tapos pagdating dito, meron tayo storage. So parang may kulang siya. Ang gagawin na lang po namin, pinturahan namin ng seal gray. Kasi total naman, seal gray naman po yung magiging pintura nito. Yan. Umpisahan na. Masilya pa lang po siya. Nakakabit na nga pala ni Louie yung mga curtain red na binili po natin. Ito po yun. Yan, bali, tinaasan na lang namin. Basta kailangan 6 feet lang yung cortina ni client. Yan, 6 feet. Dito may frameless wall mirror na din. Kompleto na. Kakabit na rin yung basin lavatory. Kompleto. Retouching na lang po ito para sa La Master Batang. Ayun, pintuan. Ganda. Pag natapos to, Louie, good morning. Good morning. Ayan, nakakabit na ni Louie yung mga Ilan ang natin? 6 feet? Tapos nag-allowance ka pa? Nag-allowance ka pa? Ayan. 7. Yan, bali 7 feet ka na. Yan, sige. May nag-allowance na para hindi na po masyadong nakadikit ang tela o yung cortina sa floor area. Ang ganda na pala rito. Pati yung laylayan, ayos na. Ayan. Ayos na yung laylayan. Konti na lang. Tapos mamaya, pupunta si Master Jojo rito para sa alignment ng mga pintuan. Ay, door stopper na ba ito? Wait, bumili akong door stopper. Para dito. Kabit mo na din mamaya. Ayun nga pala. Oo, yung alignment pa nga pala nito. Sige. Hindi na mapalitan. Linis na lang. Tapos huli na po yun sa waterproofing. Huli na po natin yan. Okay, ito yung update muna natin dito sa project sa Phase 6. Kung makakapasok si Kuya Dindo ngayon, maaari ma-turn over namin to ngayong linggo. Hanggang Biyernes. Kasama na po yung general cleaning. Ayos. Tara. Ay, wait. Siya nga pala. May mailbox. Ito. Yan, may mailbox. Tapos hindi pa dumarating yung house number ni client. Yung mailbox, pwede siya rito. Yan. Tapos house number, dun po sa may bandang gitna. In-order po niya yung client to sa online. Mailbox. Tara. Bale, ito mga karosapan na po. Nandito kami sa Kawit. Ito yung Wilcon. Dito naman sa may ANS lamps, bibili lang po tayo ng konting ilaw. Yan, para dun sa project natin sa Riego de Dios, dun sa may pinakailalim ng loft. At saka dito sa project natin sa Phase 3. Yan, mamaya titingin tayo ng PVC roofing dito sa loob kung meron. Kasama ko pala si Mrs. Tara. Thank you. Yan, may nakakilala sa atin dito sa Wilcon. Shoutout po kila Sir and Ma'am. Tara. Nandito na tayo sa loob ng Wilcon. Meron tayo kasing ginagawang 2 unit dun sa Phase 3 na ang ina-allowed na bubong dun is sa PVC roofing kagaya dun sa Phase 6. So gagamit tayo ng PVC roofing para makapasa tayo sa standard na restriction para sa renovation. Mabawi nila yung construction ban. Ito yung mga available. Bali, ito yung available na kulay. Para siyang multi-rib. Tapos ang kagandahan, nakachamba pa tayo. 2mm. Ayun ang kapal. Yan, 2mm. 10 piraso.
Meron naman yung parang corrugated. Ito. Kaso nga lang, kung magaganito tayo, kung available naman to, ito na lang mas maganda pa. Para ang mga manggagawa at magme-maintenance, may platform pa sila na aapakan. Diba? Multi-rib, mas maganda po yan, mas matibay po siya. Sampung piraso. Ang bili po natin dun sa 10, nasa ano po siya, 20,750. Pandalawang unit na. Siyempre galing tayo ng Kawit, kaya dadaan tayo rito para makapagbigay din ng konting update. Magandang araw kila Ma'am Catherine Kasumi and family. Magandang araw po. Dito po unti-unti na po nila nagagamit yung bakal at saka yung hollow blocks. Konti lang po yung hollow blocks na pinadeliver natin kasi sasakop tayo ng masyadong space eh. Pero papadeliver pa po tayo dyan pa unti-unti. Akit tayo sa taas. Bumili nga po pala sila kanina na cut-off disc. Yan, minsan sa purchasing dito, binibigyan ko na lang po sila o iniiwanan ko sila ng pambili. Para kung sakali, wala po tayo dito. Sila na po yung tatakbo. Tapos yung mga alambre na binili po nung nakaraan, hindi pa po natin nababayaran. Ayan. Yan, nagagamit na po nila rito. Ano po yata yan eh? 3 kilo yata or 4, mga gano'n, or 5. Taas tayo. Dito na tayo dumaan. Yan. Yeah, kisama yung weather sa atin. Ito yung hagdanan galing Riego. Mas maganda ko kasi ito. Yun nga lang medyo bitin pero abot naman na yan. Gandang araw po Kuya Boy, good afternoon. Good afternoon kay Adonis. Marvin, good afternoon. So ito na, tinutuloy na po namin. Ito yung poste natin dito. Pagdating nga po pala rito sa gilid, kung bakit meron tayong D5 hollow blocks. Yan, ano po to? Ito yung gagamitan natin ng D5 hollow blocks dahil yung pinaka-firewall niya rito. Pero pagdating doon, tsaka rito, ano na po siya, pwede ng D4. Yan. 10x30 ang aming mga poste. Ang trabaho dito medyo doble pagdating na dito sa second level. Mas doble na yung trabaho niya. Kumbaga sa baba mas madali yan mag-asintada. Pero pagdating na po dito medyo alalay na. Bali itong mga nakikita natin na to, matatanggal to. Ito yan. Tatanggalin po. Tapos yung bintana na yan, yan, tatanggalin din po yan, pati yun. Yun doon. Yan. Bali dito mga karaos, may mga opening to. So dito dahil since may setback dyan, pwede po maglagay ng window. Tsaka doon, pwede rin. Tsaka, syempre ito, may window. Pero itong kinatatayuan ko, wala na po to. Wala na tayong setback dito. Wala na po tayong opening. Yan, baba muna tayo. Yan, may merienda lang po sila. Ito po yung pinambili noong cut-off. Yan na. Sarap, pizza. Alambre pala, but. Alambre din, no? Alambre. Okay. Yan, nag-meeting na kami dito kasi yung mga bakal pa lang na mga dinala natin dito ay hindi pa naman po yan sapat para po doon sa taas. Ito yung pauna is 160, 80 naman yung D5. Tapos 30 yung 10mm, 10 yung 12mm. Ayan, magpapagate pass po tayo para sa karagdagang materyales. Kasi medyo bibilis-bilis na po sila rito sa mga susunod na araw. Tara! Rega de Just Project tayo mga karawas. Magandang araw po kila client owner. Yan, kila Ma'am Catherine and family. Okay, update. Tayo. Si Epoy. Poy, good afternoon Poy. Good afternoon. Yeah. Kuya Philip, good afternoon po Kuya Philip. Yun no?
Tibay na to, no, kuya? So, ang unang ginawa natin dito, kuya, ay naka-flexiban siya. Yung flexiban, 2 coats. 2 coats. Primer. Tapos, ano na itong pinapahid mo? May latex. Patching ka pa. Kailan natin ba? Balik na lang eh. Lakas sa primer to eh. Oo nga eh. Yung sa 2 balde na inad natin. Kasi nag-primer pa ako sa loob. Pero ano naman tayo dyan, di ba? Acrytex primer naman tayo dyan eh. Ginagamit ko tapos dito. Oo. Ginamit ko pa primer sa ginawa ng dito pinaka-paper. Sige. Okay, alalay lang naman tayo eh, sa materyales. Yan. Ang update dito mga karohaus, yung handrail o yung gabay. Yung pinagagawa natin dito. Yun na. Eh si Bilog, good afternoon. Tsaka kay Master Giorgio. Ay, good afternoon. Yan, pinalitadahan na nila to. Tapos layout para dun sa handrail. Ang technique dito, kasi medyo mahirapan na po magpintura. Bali, ang gagawin po ay ipaplantilya lang dito tapos babaklasin yan. Bubuin po sa labas. Ngayon, kapag okay na po lahat to at pinturado na rin po yung pinaka-handrail, yan, saka po ibabalik, ikakabit. Yan. Isa sa mga matatrabaho rito sa parte ng bahay. Yan, stairs. Tapos syempre ito, hindi pa matatapos to. Medyo mahuhuli yan. Pagka okay na yung sa taas. Tsaka pala, hindi namin nabili ni Mrs. yung ilaw. Yung para sa, sa loft. Tsaka yung para doon sa phase 3. Ayun. Dami rin babarnisan ni Kuya Rigor dito. Ito na po muna yung update dito. Tapos may mga retaso tayo. Yung talagang hindi na talaga magagamit. Yan. Dispose na po yan. Tapos nagtira tayo ng plywood na pwede pang gamitin dito. Halos tapos naman na yung cabinet according do sa contract. Ito pwede pa kasi magamit. Yan, at saka ito. Tinira na lang natin dito. Napalaban si Epoy, oh. Ilang araw ka ng ganyan, hindi pa nakakangawit? Nakakawit na. Okay mga karohas, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Lunes. Happy holiday nga po pala mga karohas. So kita-kita na lang ulit tayo for the next video. Yan, God bless po sa ating lahat. Ito paalam po muna. Let's go. Tara. Binila namin ng cake si Kuya Sandy. Yan na. Happy birthday. Happy birthday, Kuya Sandy. Bali ito, dinaanan na namin si Kuya Sandy. Kuya, happy birthday po, Kuya. Salamat, ma'am. Salamat, boss. Yun na.